Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Muli po, nandito na naman ang inyong katropa. At siyempre magbibigay na naman tayo ng balita. At napakagandang balita na naman ang ibabalita ko ngayon sa inyo mga kababayan. Tungkol po ito sa Pilipinas at New Zealand mga kababayan. At ayon pa sa ating mahal na Pangulo, ay ito daw po ay makakatulong sa pagdami ng turismo dito sa bansa natin. So ayan, yan kasi ang ayaw ng mga anti-Marcos na mga DD supporters na ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ayaw nila yan, ayaw nila na makita na maraming bansa ang namumuhunan dito sa Pilipinas. Ayaw po ng mga DDS na anti-Marcos yan. Tingnan nyo po mga kababayan, bawat lakad po ng ating mahal na Pangulo sa ibang bansa, ayaw nila, galit na galit sila. Sabi nila, puro lakad daw ang ating mahal na Pangulo, walang nagagawa. So hindi nila alam mga kababayan, yan ay napakalaking tulong. Ang bawat lakad, ang pakikipagkaibigan ng ating mahal na Pangulo sa mga ibang bansa, lalo na sa mga malalaking bansa, tulad ng Amerika, Australia, at iba pang mga bansa, ay napakalaking tulong sa bansa natin. Dahil naghihikayat po ang ating mahal na Pangulo ng mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa Pilipinas. So alam po ba ninyo mga kababayan, kapag meron pong mag-i-invest na mga mayayaman negosyante dito sa atin, hindi ba yan malaking tulong sa atin? Alam nyo po ba na makakatulong yan sa bansa natin? Lalo na sa mga kababayan natin na wala ngayon trabaho. Makakatulong po yan mga kababayan dahil magkakaroon tayong mga Pilipino ng trabaho at kikita pa ang Pilipinas ngayon. Tapos sasabihin ninyo, wala din naman daw yan pakinabang sa inyo. Kasi alam nyo po mga kababayan, kaya galit na galit ito mga DD sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kasi ayaw po nila makita na may magandang ginagawa ang ating mahal na Pangulo sa bansa natin. Ayaw nila yan. Bawat magandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, pinupuna nila. Sinasabi nila, ay nako, ano ba yan? Pakitang tao na naman si PBBM. 'Di ba? Imbes pagmamalaki ho natin, maging proud po tayo sa ginagawa ng gobyerno na maganda sa bansa natin. Hindi, dinadown pa natin. So asan po dyan ang pagkakaisa? So hindi lang po sa ganyan mga salita natin, hindi lang po si PBBM ang pinapahiya ninyo, kundi buong Pilipinas. Kayo rin, isa din kayo. Kasi siyempre mga kababayan, imbes na maraming mga mayayaman negosyante ang mag-invest sa atin dito, hindi na lang sila pupunta kasi nga tayong mga Pilipino nagkakasiraan, hindi nagkakaisa. 'Di ba? Dapat kasi mga kababayan, sinusuportahan nila ang administrasyon. Ako dati mga kababayan sa lahat po natin mga kababayan, tingnan nyo po yung pinakauna kong video dyan. Full support po ako sa government, sa kay Duterte. Subalit kasi ngayon mga kababayan, si BBM na ang presidente, dapat sinuportahan na lang din ng mga DD. Tsaka, antayin na lang po ang 2028. Atat na silang maupo eh. Atat na sila. Tingnan nyo po mga kababayan, ang sinisigaw po nila. Sinisigaw po nila sa kanilang mga pre-rally, resign PBBM. So may motibo talaga sila. May gusto talaga silang mangyari ngayon. At gusto talaga nilang patalsikin si PBBM para maiupo ang gusto nilang iupo. Sila lang naman mga kababayan ang may hangarin yan. 'Di ba? So tapos sinasabi po nila, sabi po ng mga DD nung nag-rally po ang mga loyalista doon sa Senate, nanawagan. Kasi siyempre mga kababayan, napuno na mga loyalista eh. Hindi naman yan lalabas sa mga loyalista kung hindi na napuno sa ginagawa nilang paninira sa atin mahal na Pangulo. Tapos sasabihin nila, galawan daw dilawan ang ginagawa ngayon ng mga loyalista. Bakit mga kababayan? Kailan ba nag-rally ang mga loyalista? Di ba nito lang? Isang bisis pa lang? Kayo po mga DD, ilang bisis na po kayo nag-rally? Pre-rally pa nga sabi nyo. Pre-rally ba yun? Sinasabi nyo, pabagsakin ang ating gobyerno, pababain si Pangulong BBM, pinagpa-resign si Pangulong BBM. Tama ba yun? At sino ang gusto nyo maupo?
sa mga kababayan. Yun, di ba? Sa lahat po nating mga kababayan, maging practical po tayo. Wag lang ho tayo manood sa mga binabalitang paninira sa ating gobyerno. Eto mga kababayan. Eto, ang sabi po, nung panahon po kasi ni Pangulong Duterte, meron din talagang nananawagan na magpa-drug test si Pangulong Duterte. Di ba? Meron talagang nananawagan din, yung kampon din ng Dilawan. Ayon dito kay Roque, alam mo kung anong sabi ni Roque? Kung gusto pong magpa-drug test ni President Duterte, gagawin niya pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. O, di ba? Siya mismo nagsabi niyan. Sa kanya mismo galing yan kay Harry Roque. Nung siya ay spokesperson ni Pangulong Duterte. Ngayon mga kababayan, ang panawagan niya na naman ngayon kay Pangulong BBM, issue niya ngayon, yung pagpapadrug test naman ni Pangulong BBM, siya nga mismo nagsabi mismo na hindi dapat inuutosan ng presidente. 'Di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte. At si PBBM nakapagpa-drug test yan bago nagtakbo ng presidente. Si Duterte ba meron? Wala, mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, adik si Pangulong BBM. Naniniwala kasi kayo sa mga paninira ni Marlica Alam nyo po mga kababayan, sa lahat po nating mga kababayan, madali lang po sumira ng tao Madali lang tumuro. Pero ang mahirap po patunayan. Dapat yun po muna iniimbestigahan nyo sa lahat po nating mga kababayan. Nga lang kasi, mabait lang kasi si Pangulong BBM. Tingnan nyo po mga kababayan, ang interview sa kanya ng media, tinungkol doon sa Pidialik ni Maricel Soriano at ni Pangulong BBM. Tinawanan niya lang. Kasi nga, wala silang patunay. Wala silang magpapatunay na merong kaugnayan si PBBM at si Maricel Soriano na dyan sa droga na yan, sa Pidialik na yan. Diba? Ito lang kasi, pinapalala lang kasi nila mga kababayan. Kasi lahat ito, ang ginagawa nila ay may hangarin. May gustong iparating. May gusto silang marating. At iyan nga mga kababayan, ay patalsikin si Pangulong BBM. Iyan ang kanilang gustong mangyari. Ito pa, mga kababayan. So dito na po tayo sa Philippines at New Zealand. Ayon pa dito mga kababayan, ang pagpapanumbalik ng Airlink sa pagitan umano ng Pilipinas at New Zealand ay makakatulong sa pagpapataas ng two-way ng turismo at kalakalan sa pagitan umano ng dalawang bansa. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ayaw nyo ba yan? Siyempre ayaw ng mga DD-shit yan. Another achievement na naman ang mangyayari sa ating mahal na Pangulo pag nagkataon. Ayaw nila yan. Ayaw din nila kasi na magkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino at tumaas yung turismo dito sa bansa. Kasi iisipin nila nagpapabango si BBM. Ayaw nila yan. Kasi alam nyo po mga kababayan, si Pangulong BBM, wala ibang hangarin kundi paunlarin ng bansa natin. Subalit itong mga DD-shit, wala silang ibang hangarin kundi pabagsakin naman si Pangulong BBM. Kung ano ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na itaas tayong mga Pilipino, siya naman ginagawa ng mga DD-shit para pabagsakin ngayon si Pangulong BBM. Ganon ang ginagawa ngayon ng DD-shit. Bakit sila nagrarally? Inaano ba sila ni BBM? May naririnig ba silang paninira sa ating mahal na Pangulo? May naririnig ba silang salita na galing sa ating mahal na Pangulo? Wala. Walang ginagawa sa kanila ang ating mahal na Pangulo. May sinasabi ba ang ating First Lady sa kanila? Wala. May naririnig ba silang masasama o masangsang na mga salita sa ating mahal na Pangulo? Minura ba sila ng ating mahal na Pangulo? Wala, mga kababayan. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, adik ang ating mahal na Pangulo? Tingnan nyo nga, hindi isang salita po na masama o pagmumura, wala ho tayong narinig kay Pangulong BBM. Tapos sasabihin nyo, adik si Pangulong BBM, nagdodroga. 'Di ba? Tapos gusto nyo paniwalaan namin kayo, papaliwanagan nyo kami para kayo lang ang magaling, kayo lang ang nakakaalam. Paano naman kami? Marunong din ho kami magbasa. Marunong din ho kami makinig.
At nakikita po namin na may ginagawa ang ating gobyerno sa Pilipinas. Tapos gusto nyo diktahan nyo kami? Huwag ganon. May kanya-kanya tayong paniniwala. Ayon pa umano rito, sa isang pagpupulong kasama umano ang bagong itinalagang New Zealand Ambassador to the Philippines, Catherine Rosemary, sa Malacanang, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat talakayin ng kanilang regulator at karir ng dalawang bansa sa ideya na muling pagtatag ng direktang Airlink. So yan po mga kababayan ha, gustong-gusto ng mga Pilipino na pumunta sa New Zealand at naniniwala ako na gusto rin ng mga taga New Zealand na makita ang Pilipinas, sabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So ayun po mga kababayan, di ba yan malaking tulong? At tayo mga kababayan, makakapunta tayo ng New Zealand, makapagtrabaho. Tapos sa mga taga New Zealand naman, pupunta sa bansa natin, mga turista. Hindi ba yan maganda sa atin? Hindi ba yan makakatulong sa ekonomiya natin? Hindi ba yan makakatulong para makapagdagdag ng trabaho para sa mga Pilipino? Hindi nila gusto yan. Hindi rin nila alam ata yan. Si ayaw nila eh. Galit na galit sila bawat lakad ng ating mahal na Pangulo. Bawat pagpunta sa ibang bansa, galit na galit sila. Kasi hindi nila nagawa dati. Ganun lang yun eh. Nasasapawan ang kanilang amo sa ginagawa ngayon ni Pangulong BBM na kaya naman palang gawin. Sino bang nakapagbayad ng utang? Si Pangulong BBM lang. Ilang presidente nang dumaan. Meron bang nakapagbayad ng utang? Wala. Diba? So yun po mga kababayan ang masasabi nyo at makukomment. So maraming salamat at magandang araw po.